Mga kabarangay, new artwork mula sa empty bottles at saka tarpaulin. Pakikita yung video kung paano ko to ginawa. Flower vase muna, gagamit tayo ng empty bottle ng soft drinks. Gamit ang cutter, puputulin natin yan. Ingat lamang matalas ang cutter. Para magkaroon siya ng curve, iinitin natin ng blower. Kung wala naman blower, pwede rin naman sakalan. Ayan o, mapapansin natin na nag-iiba yung kanyang korte kapag naiinitan siya. Dahan-dahan lang kasi madali lamang siyang mainit at madali lamang siyang nadideform. Ayan o, mga kabarangay, napansin natin nag-iba yung kanyang hugis. Nagmukha na talaga siyang flower vase. Sunod, pipinturahan natin para maganda. Dapat magandang pintura. Kaya ang ginagamit ko dyan ay gold. Kasi kakaiba siya. Kasi nga, basura na yan eh. Dapat magmumukha siyang mamahalin kapag natapos. Susunod, gugupit tayo ng tarpaulin para gawin nating petals ng ating roses. Pagkatapos, gugupitin natin at kukurtihan natin para magmukha siyang petals. Gugupit tayo ng medyo makapal na tansi. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Basta't ang alam ko tansi, nabibili yan sa hardware. Pagkatapos gamit ang glue gun, ididikit na natin yung mga petals dyan sa dulo ng tansi. Mga 10 o higit pa na mga petals ang ilalagay natin para maganda yung ating roses. Pagkatapos na maidikit natin ng mga petals, ganyan na magiging itsura ng ating bulaklak. Lagyan naman natin ng sepal. Yung sumasalo sa bulaklak, sepal ang tawag doon. Yung mga rita-ritaso na tarpaulin, yun ang ilalagay natin. Ngayon, ididikit natin yung mga stem sa mas malaking puno ng ating bulaklak na rosas. Ngayon naman, ay pakikita ko yung paggawa ng dahon. Lalagyan natin ng dahon ng ating mga rosas. Sa mas maliit na tansi, ididikit natin yung ating dahon para maidikit din naman natin siya sa stem. Magiging ganyan ang itsura ng dahon kapag naidikit na siya doon sa maliit na tansi. Pagkatapos, pagdidikitin natin yung 3 dahon. Pagkatapos, ididikit na natin ang mga dahon doon sa stem ng ating roses. Magiging ganyan na ang ating roses at ang susunod siyempre, kukulayan na natin yan. Kapag gumagawa ako ng mga roses mula sa mga tarpaulin, gustong-gusto ko palagi yung red. Pero gumagawa din ako ng ibang kulay like yellow, white, pink, orange at iba pa. Kinukulayan naman ngayon natin ng green yung dahon. Yung combination ng green ay yellow at saka blue. Kaya kung bibili tayo ng pintura, dapat water-based para walang amoy, walang toxic. Ayan, mapapansin natin na nasa finishing na tayo ng ating bulaklak sa pagpipintura. Eto na siya. Sana nagustuhan nyo. Ang susunod dyan, ipapasok na natin yan sa flower vase na ginawa natin kanina. Mga kabarangay, ilalagay na natin yung ating bulaklak dun sa flower vase na ating ginawa. Pero yung mga ritaso na pinaggupit-gupitan natin ng tarpaulin, ilalagay din natin doon sa loob ng flower vase. Yan kasi yung purpose, kaya natin nire-recycle yung mga basurang tarpaulin para wala tayong kalat na nakakasira ng kalikasan. Pero nilalagyan ko din siya ng buhangin para bumigat, hindi matumba yung ating flower vase kapag nilagay natin yung ating bulaklak. Pagkatapos mailagay yung buhangin, may nilalagay akong styro. Yung mga styro na yan ay mga basura din yan na mga tinabi ko. Ayaw ko talaga nagtatapon ng mga ganyan. Yung purpose ng styro para hindi matapon yung ating buhangin. Kung wala namang styro, pwede pag nailagay na natin yung bulaklak, pwede naman natin siyang takpan ng mga papel o kaya ng mga plastic para hindi matapon yung buhangin at saka ma-hold yung ating bulaklak. Ayan mga kabarangay, pagkatapos na mailagay natin, ganyan na siya. Sana nagustuhan nyo po yung ating ginawa at may natutunan kayong konti. Ayan o, pati mukha ako kasama na. Thank you for watching mga kabarangay. Pakisubscribe na rin po sa Altoveros TV yung hindi pa nakapag-subscribe. At i-click ang notification bell. Pwede mag-like, mag-comment, pwede rin mag-share. Pakipanood na rin po yung iba ko pang mga recycling ng tarpaulin katulad ng flowers, protect environment, at yung beautiful flowers from waste. God bless everyone!